Tayo po'y manalangin. Opo, mapagpalang Diyos sa mambanal sa pangalan ni Jesus sa umagang ito. Kami pipatuloy dumudulog sa interumbiya malapang ni Jesus sa pangunat dalangin ng mga pastor. Aming dalangin malapang Panginoon sa iyong mga salita sa ganang akin. Wala po akong mag-asal po maasa. Bigyan po ang sapat na power malapang ni Jesus at buksan po sa nawa. Lahat ang kapatid ang dirito sa mga bagong sa mga datihan. Ikaw po magpala at alisin po ang pagkantok sa bawat sa amin. Sa mga pangalan ni Jesus, ito po ang dalangin. Amen and amen. Halo po. Praise the Lord. Puri po ang ating pinakamamalapang ni Jesus at una tigit sa lahat, ako po napapabot ng pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagsamba at pagdakila sa ating pinakamamalapang ni Jesus po lamang. At ang pagbati po ng dubling pag-Espiritu sa ating mga pastor, magandang umaga. Gani po sa lahat ng kanyang mga anak at sa patuloy nating inaalaala mga ganitong aral turo na ating beloved assistant pastor, beloved Mama Dear. At ganyan po ang pagbati sa po mga gawa at sa inyo po lahat sa mga tirang dirito at sa lahat po na kasubaybay sa ating mga gawain. Pagpalain po tayo ng ating pinakamamalapang ng Jesus. Praise the Lord. Purihin po ang ating malapang Panginoon at ating po pag-aaral po ang banal na kasulatan na ito po may namahal ang silbing pagkain ng ating espiritual. Kung paano ang ating pisikal na katawan, ating pinapakain, talagang sabi nga sa 3 beses sa loob ng isang araw, meron pang merienda. Inaalagaan po natin para maging malusog. Yan po minamahal. Ganun din po ang ating spiritual po minamahal. Ito po ay ating alagaan, ating sundin. Kaya nga ang sabi ng banal na kasulatan, sabi rito yung obey or prosperity. Yan po minamahal. Yung pagsunod ay isang kasaganaan sa atin po minamahal. Pag tayo sumunod ay isang pagpapala. Yan po minamahal. Darating po yung kasaganaan. Sapagkat yung hindi pagsunod, yan po minamahal, ang ating natatamo ay panay palaala o palo. Yan po minamahal. Pero kung tayo susunod po minamahal, tayo ang pagpapalain ng ating dakilang Diyos. Yan po minamahal. At ito po ay subok na ng maraming Kristiyano sa ministeryong ito. Pag ikay gumaganap sa kanya kalooban, ay sabi nga, bibigyan ka ng kalakasan, pagpapalain ka, maging sa pisikal, maging espiritual. Yan po minamahal. Kaya po yung ating pag-aaralan, sabi ng banal na kasulatan, ating basahin ang Josue, Kapitulo 1, ang talata ay 8. Praise the Lord. Dito po tayo sa aklat ng Josue, Kapitulo 1, talatang 8. Ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbubulayan araw at gabi, upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat ng nakasulat dito, sapagkat kung magkagayoy iyong pagiginhawahin ang iyong lakad, at kung magkagayoy, magtatamo ka ng mabuting kawakasan. Amen. Alam pagsabi ng praise the Lord. Ito po may namahalang sinabi ng banal na kasulatan na ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahiwalay sa inyong bibig, kundi inyong pagbubulayan araw at gabi upang inyong masunod na gawin ang ayon sa lahat ng mga nakasulat dito. Sapagkat kung magkagayon, iyong pagiginhawahin ang iyong lakad at kung magkagayon, magtatamo ka ng mabuting kawakasan. Kaya ito nga po, minamahal, banal na kasulatan, simula ng pinagbulay-bulay natin, noong una po minamahal, nakaistaklaan po sa tahanan. Yan po minamahal, hindi natin nababasa. Yan po minamahal. Simula nang ito po minamahal ay bigyan nating pansin na tayo po ay napatutok sa banal na kasulatan. At ito po ay ating pinagbubulay-bulay. Ang sabi ng Biblia ay pagiginhawahin ang iyong lakad. Ang ibig sabihin yung ating buhay sa araw-araw. Kaya po minamahal, sinasabi ng maraming Kristiyano na
bagamat sa ating balagawain, mahaba yung ating oras, pero pag binagbubulay-bulay mo kabutihan ng ating mahal na Panginoon, kulang pa yung ating pagsamba, parang hindi pa sapat yung ibinibigay sa ating kaginhawahan ng ating buhay, yung kalutasan ng ating problema. Yan po, minamahal. Maraming mga tao po minamahal sa kasalukuyan sa ngayon. Tunay na kita natin sa kanilang tahanan, may mga sasakyan, yan po minamahal, magandang bahay. Pero tingnan natin yung kanilang buhay. Parang andun yung walang kagalakan, walang peace of mind. Yan po minamahal. Sapagkat sa dami ng tao po minamahal, may mga napupuntahan tayo. Nito lang isang araw po minamahal, kami naanyayahan doon sa isang tahanan. Sabi ko, mayroon namang sasakyan. May Fortuner, mayroong Navara. Yan po minamahal. May tungkulin sa barangay. Yan po minamahal, maganda yung bahay. Pero nagka-problema dahil po sa cellphone. Yan po minamahal. Yung napakumbaga doon sa sugal. Yan po minamahal, mananalo. Maliit lang. Nakuha lahat yung detalye po minamahal at siya'y nagkautang-utang. Bakit yun ay nadetail niya? Pagkatapos para bagang nabudol-budol. Yan po minamahal. Na parang pag kinausap ka, ikaw ay mapuproceed na, susunod ka na sa kanya. Ganon ang nangyari po minamahal, ubos yung naipon. Yan po minamahal. Nasa 2 taon yatang nangyayari yon, hindi sinasabi doon sa asawa po minamahal, hindi naman nag-aalis, nandulaan sa tahanan. Yan po minamahal. At ngayon, pinagbabantaan, pag hindi daw nagbigay, pinagbabantaan yung buhay, yung anak. Yan po minamahal. Kaya isang araw kami po napapunta roon, at ang sabi ng banal na kasulatan sa Josue 1:8, kung pagbubulay-bulayin mo ang kanyang salita, isasakbat mo araw-araw, ikaw ay pasasaganain. Ang lahat pagsabi ng praise the Lord. Pasasaganain. Pagiginahawahin yung ating buhay. Yan po minamahal, hindi sasabihin na ikaw ay maganda yung bahay mo, may sasakyan ka, maginhawa ng buhay. Hindi rin po, malungkot po pag wala sa ating dakilang Diyos. Kaya po minamahal, kaya aming nasay po minamahal, hindi naman kayo ay aming kukumbertihin sa aming gawain. Yan po minamahal, kundi sasabihin lamang namin sa inyo kung ano yung nangyayari sa aming buhay simula na kami tanggapin ang ating mahal na Panginoon. Naging payapa yung ating buhay po minamahal. Naging masagana. Bagamat sabi nga yung sabing kasaganaan kita sa material po minamahal, subalit yung ating kasaganaan, isang pagpapala na sabi nga sa ating awitin, sa tuwing tayo nagpupuri, ang Diyos Ama sa langit ay tuwang-tuwa, ang dyablo naman ay galit na galit. Yan po minamahal. Bakit po minamahal? Sapagkat dati tayo ay ang buhay natin ay makasanlibutan, kaya tayo alipin ng dyablo po minamahal. Alipin ng dyablo. Pero nung tayo po ay pinagpala ng ating dakilang Diyos, nakakilala tayo, ang sabi ng banal na kasulatan, pinasagana. Yan po minamahal, ang sabi ng ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahiwalay sa inyong bibig, kundi inyong pagbulay-bulayin araw at gabi upang inyong masunod na gawin ang ayon sa lahat ng nasusulat dito. Yan po minamahal. Pagsikapan po natin na masunod, yan po minamahal, sa ating mga kapatid po minamahal, sa mga baguhan, sa mga datihan, naobserbahan na natin. Sinusunod natin po minamahal ang nakasulat dito na ayon para ikaw ay sumagana yung buhay. Pero oras na hindi mo masunod, yan po minamahal, andyan naman, balik ka na naman sa makasanlibutan. Balik ka na naman sa ikaw ay hindi makatulog. Yan po minamahal. Dahil punong-puno na ng problema. Yan po minamahal.
sumasagana kayo sa mga trial, sa mga pagsubok, sasabihin, bakit lagi naman pagsubok? Sabi yung pagsubok, ikaw na rin ang gumagawa nun. Tao na rin ang gumagawa. Dahil hindi mo pinagbubulay-bulay ang salita ng ating Panginoon, inihiwalay mo sa iyong bibig ang kanyang salita, ang aklat na ito. Kaya ang iyong inaani ay kapahamakan, kalungkutan. Pero kung ikaw po, minamahal, pinagbubulay-bulay mo araw at gabi, hindi natin inihiwalay, ay pasasaganain ang iyong buhay. Ang lahat pagsabi ng praise the Lord. Kaya sa ngayon po, minamahal, ang sabi ng ating magulang sa Panginoon, pag mananalangin, humihingi ka, lakihan mo na nga naman. Purihin ang ating Panginoon. Bakit po minamahal? Sapagkat ngayon, mga huling araw na. Sa ating kapanahunan, sabi ng ating Panginoon, pag ang kanya mga anak ay pinagpala. Kaya minsan po may naman naisip ko, marami na pinagpala, talagang malapit na nga magbalik ang ating dakilang Diyos. Yan po minamahal. Bagamat pinagpapala po nakita natin magpagpapala, pero ang ating isip, talagang malapit nang magbalik ang ating dakilang Diyos. Yan po minamahal. Sapagkat yan ang pangako ng ating Panginoon. Bago siya magbalik, ang kanyang mga anak, pagpapalain ang ating dakilang Diyos. Sa makasanlibutan sa inyong unang halakhak, sa amin ang huli. Yan po minamahal. Kaya sa ating po minamahal, ating pagtuon ng pansin ang banal na kasulatan, ang Biblia. Yan po, ang aklat na ito, sapagkat kung gagawin, pagiginhawain ng iyong lakad, at kung magtatamu ka ng mabuting kawakasan. Yan po minamahal. Hanggang sa tayo ko ng ating mahal Panginoon, bibigyan tayo ng mabuting kawakasan. Sabi nga ng banal na kasulatan, lahat naman ng tao po may mahal, sabi nga tayo, alabok, galing sa alabok, uwi din sa alabok. Yan po minamahal. Pero yung ating kaluluwa, dadalhin doon sa langit, sa buhay na walang hanggan. Yan po minamahal. Patuloy tayo, ang sabi ng banal na kasulatan, sa kasunod sa Deuteronomio, Kapitulo 5, talatang 29. Present. Dito po sa aklat ng Deuteronomio, Kapitulo 5, talatang 29. O mamalagi nawa sa kanila ang kaloobang ito, na sila'y matakot sa akin, at kanilang ingatan kailanman ang lahat ng aking mga utos, upang ikabuti nila, at pati ng kanilang mga anak, magpakailanman. Amen. Yan po minamahal, para tayo paginhawahin, para tayo guminhawa yung buhay. Yan po minamahal. Anong ating gagawin po, minamahal, ay mamalagi nawa sa kanila ang kaloobang ito, na sila'y matakot sa akin at kanilang ingatan kailanman ang lahat ng aking mga utos upang ikabuti nila, pati ng kanilang mga anak at magpakailanman. Ibig sabihin, pag nakita sa iyo na ginagawa mo ang kanyang kalooban, masasalin yan. Sabi nga nung iba, kung anong puno siyang bunga. Kung yung puno ay lagi na lang may question, lagi may katanungan, ganoon din po yung mga anak. Yan po minamahal. Pero kung tayo gumaganap sa kalooban ng Panginoon at nakikita, sabi nga ng mga anak, ay di sila'y susunod din, purihin ang ating Panginoon. Sapagkat minsan, kahit siran mo ng siran, kahit pa, nung una tayo po, naman nakakalimit na makatanggap ng palo sa ating mga magulang. Hindi naman magbago. Yan po minamahal. Pero nung magbago, tayo nasa po minamahal, pati sila patuloy na kinakahabagan ng ating dakilang Diyos. Kaya po ang sabi ng banal na kasulatan, mamalagi nawa sa kanila ang kaloobang ito, na sila'y matakot sa Diyos, matakot sa akin, at kanilang iingatan ang lahat ng mga utos. Ibig sabihin na simula na nga tayo naglingkod at nakakapakinig tayo ng mga preaching, yan po minamahal, mga topical. Napakarami na. Ibig sabihin yung ating napapakinggan, pabalik-balik na nga ito, pero ang sabi ng Biblia,
ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig at pakikinig at pakikinig ng salita ng ating dakilang Diyos. Na minsan na hindi ko malimutan po minamahal, dati po nung nagkursada sa may San Pablo noon, sa may Chaong, yan po minamahal, sabi namin, Pastor, aming naikot na. Sabi ng ating magulang sa Malapangan, sabi ng ating Pastor, kulitin ninyo. Kulitin ninyo ng kulitin para pag nagalit, yan po minamahal na makukulitan sa inyo, o hindi pupunta yun. Purihin ang ating malaban. Dahil sabihin, ano nga ba yan pinag-iingay? Yan po minamahal. Kaya minsan, sabi ko, pag kami pumasok doon sa mga isang subdivision, sa ulo na ng mga bata yung sounding, purihin ang ating mahal na Panginoon. Hindi balik-pabalik-balik. Hayaan yung makulitan para tumanim sa kanilang mga puso yung ating sinasabi na totoo at buhay ang ating dakilang Diyos. Ang labing sabi, praise the Lord. Biro po minamahal sa ating narinig, mga parutoo, sino kaya yung nagpapagaling o hinahanap yung doktor? Yan po minamahal. Doon naman sa Lucena, doon po minamahal, pumunta, ang Diyos ay buhay. Yun ang narinig, ang Diyos ay buhay. Pagpunta doon sa gawain, doon sa may executive po minamahal, napaagap siya. Yan po, dahil siya po yung nakikinig lang sa radyo. Pagpunta niya doon, halos wala pang tao. Pagkatapos nakita niya, nagdatingan. Pagkatapos ay, yung stage doon ay merong, ang likod nun ay open eh. Yan po, minamahan, nakakalusot ka doon sa kabila. Yan po, minamahan. Ang hinahanap niya, kung lalabas yung Diyos ay buhay. Purihin ang ating nagkantahan na, joyful, solemn, may mga parto, choir. Aba, nung matapos nasaan kaya yung ang Diyos ay buhay? Purihin ang ating mahal na Panginoon. Nang siya po ay umuwi po minamahal, napansin niya yung kanyang sakit sa balat na talagang nagsusugat. Bakit yun ay dahan-dahan na naiimpis? Purihin ang ating mahal na Panginoon. Doon niya nasabi, yun pala ang Diyos na buhay ay hindi nakikita, pero nararamdaman. Yan po minamahal. Kaya kung ikaw ay gaganap at susunod sa kanyang kalooban, pasasaganain ang iyong buhay. Pag wala kang sakit, o makakapagtrabaho ka, o makakatulog ka ng maayos, yan po minamahal, giginhawa ang iyong buhay. Sabi nga, hindi naman sasabihin yung kasaganaan, lagi kang kumakain ng masarap na pagkain. Ay minsan nga, pag inalagaan mo husto yung katawan mo, kain ka ng kain, tumaba ka na. Yan po minamahal. Ay pag dumating yung karamdaman, yung stroke. Yan po minamahal. Kaya napakahirap po minamahal. Pero kung alagaan natin yung ating pinag-aralan na kung susundin mo ang kanyang kalooban, pasasaganain ang iyong buhay. Huwag mong ihiwalay ang aklat na ito. Yan ang sabi ng Banal na Kasulatan. At ang puso mo ay ilagak mo sa Kanya. Yan ang sabi ng Banal na Kasulatan. Ikaw ay Kanyang sasamahan palagi at iingatan ka sa bawat lakad mo. Yan po minamahal. Ating obserba po minamahal, sa loob ng isang taon at hindi ka nagkasakit, hindi ka napahamak, malaking pagpapala na. Ang pagsabi ng praise the Lord. Samantalang yung iba, sa loob ng isang taon, ilang beses madalas sa ospital, ilang beses na opera. Yan po minamahal. Kaya patutungan ng isa natin kapatid po minamahal, 7 beses na siya na opera. Ay napakarahalos, sirang-sira na yung kanyang katawan. Pero nung nasa po minamahal, patuloy na pinasagana ng ating dakilang Diyos. Yan po minamahal. Kaya ang sekreto, pagsunod lang sa ating dakilang Diyos. Pagbasa sa Banal na Kasulatan, pagbulay-bulay mo yun, araw at gabi, huwag mong ihiwalay. Yan ang sekreto na ikay pasasaganain. Sapagkat ikaw ay bibigyan ng kanang kagalakan ng ating pinakamamalapang ng Jesus. Patuloy tayo, ang sabi ng Deuteronomio 4:30. Dito pa rin po sa aklat ng Deuteronomio, Kapitulo 4, talatang 30. Pagka ikaw ay nasa kapighatian, at ang lahat ng mga bagay na ito ay dumating sa iyo sa mga huling araw, ay magbabalik loob ka sa Panginoon mong Diyos,
at iyong didinggin ang kanyang tinig. Amen. Minsan, pagka dumating nga yung kapighatian, dahil hindi natin masunod yung kalooban mala Panginoon. Yan po, minamahal. Dahil nagkulang ka, binalikan mo yung dating gawa. Dating buhay makasalanan. Yan po, minamahal. Samantalang kung kayo manumbalik sa ating mala Panginoon, magsisi ka lang, ay didinggin muli ng ating mala Panginoon ang iyong panalangin. Kaya nga maraming kapatid tayong pinagpala ng ating mala Panginoon. Mamamatay na, malapit nang mamatay. Pero halos sabi nga niya, magdamag siya pong inaatake ng kanyang pagtaas ng BP at yung halos hindi na makahinga. Pagkatapos nangangatal na, yung dalhin doon sa ospital, talagang 5 beses pa na siya'y nangangatal. Pero nung siya'y nakasambit, pala Panginoon, kahabagan mo ako, patawarin mo ako, ako'y manunumbalik na sa iyo. Purihin ang ating mala Panginoon. Yung lamang salitang yon, ako'y manunumbalik sa iyo, pinaginhawa yung kanyang nararamdaman. Purihin ang ating mala Panginoon. At siya ay pinagaling ng ating mala Panginoon. Habang siya po minamahal, ay pinagpala, pinagaling ng ating mala Panginoon. Akala niya tuloy-tuloy, abay nung balikan niya yung pagkakasala. Yan po minamahal. Siya daw po minamahal, talagang nilayuan na yung kanyang mga bisyo, yung kanyang sawiting, yung kanyang sasabong. Yan po minamahal. Ay, pero nung siya po ay talagang wala na maglaba doon ng manok, ay siya tinawag uli dahil sila ang marunong. Yan po minamahal. Pero nung nandun na po minamahal, sapagkat sabi nga yung kanilang panlaban daw ay 6. Yan po minamahal. Nako, nung nandun na po minamahal, sumumpong na naman yung kanyang sa puso. Siya po'y katal na. Talagang napakabait ng ating mala Panginoon. Sabi niya, nagsisimuli at talagang ayaw na niya. Purihin ang ating. Kaya inalis na lahat yung kanyang, sabi nga, naging tukso sa kanya po minamahal. At sa ngayon, tunay na patuloy na pinagpala ng ating mahal at Panginoon. Sinasamahan ng ating dakilang Diyos. Alam pagsabi ng praise the Lord. Kaya ganyan po minamahal, ganun kabait ng ating mahal at Panginoon. Na nung una po minamahal, hindi ko maunawaan, bakit tayo Kristiyano? Bakit ang Diyos ay mapanibuguin? Ang gusto niya, siya lamang ating sasambahin. Purihin ang ating mahal at Panginoon. Sapagkat yung Diyos sa ating buhay, yung halimbawa po parang may isang gamit ka sa bahay mo na yun lagi ang iyong inaalagaan. Ayon mala Panginoon. Ang gusto mala Panginoon, siya lamang ating sasambahin, sa kanya tayo nakatingin. Purihin ang ating mala Panginoon. Yan po minamahal. Kaya ito po minamahal. Yung kasaganaan ay darating sa iyo talaga pag ikaw ay laging sumusunod. Kaya nga ang unang ating talata, ang sabi nga, ang aklat na ito ay inyong isaisip araw at gabi. Yan, pagbulay-bulay mo araw at gabi para ikaw ay sumagana ang buhay. Patuloy tayo po minamahal, ang sabi ng Josue. Balikan natin yung Josue 11:15. Purihin ang ating mahal Panginoon. Meron pa po tayong 2 talata. Dito po sa aklat ng Josue, Kapitulo 11, talatang 15. Kung paanong nag-utos ang Panginoon kay Moises na kanyang lingkod, ay gayon nag-utos si Moises kay Josue. At gayon ang ginawa ni Josue, wala siyang iniwang hindi yari sa lahat na iniutos ng Panginoon kay Moises. Ang sabi rito po minamahal, yung lahat ng iniutos ng ating malapan ay ating tatapusin. Ayan po minamahal. Tatapusin natin. Dito sa lupa po minamahal, sabi ni Apostol Pablo, hindi ko inaaring naabot ko na, hindi ko sinasabing naabot ko na, nagtagumpay na. Kundi, dinadagukan ko yung sarili ko, baka sakaling maabot ko, yung ipinapaabot sa akin ni Kristo. Yan po minamahal. Kaya nang sabi rin sa Josue, yan po minamahal,
na kung paanong nag-utos ang Panginoon kay Moises na kanyang lingkod. Gayon nag-utos si Moises kay Josue. Ang ginawa ni Josue, wala siyang iniwang hindi yari sa lahat ng iniutos ng Panginoon kay Moises. Ibig sabihin, tinapos niya. Purihin ang ating malap. Tinapos ni Moises. Tinapos ni Josue. Yan po minamahal. Inutusan ng malapang ko si Moises. Tinapos niya. Oh. Tuloy-tuloy hanggang sa ang kanyang buhay kunin ng ating malapang Panginoon. Si Moises naman, inutusan si Josue. Nung papuntang Kanaan, tinapos din ni Josue. Oh. Kaya ang inuutos ng ating malapang sa atin, tatapusin natin hanggang sa kanyang pagbabalik. Ang sabi ng praise the Lord. Yan po, minamahal. Kahit pa tayo nga po minamahal, pinagpala ang ating malagawain. Kaya nga sabi ng ating anak ng ating malapastor sa 50th anniversary. Sa Luneta tayo, lahat ay pupunta ron. Ang lahat pagsabi ng praise the Lord. Pinaghahandaan na. Kahit sa Bisaya, yan po minamahal. Nung isang araw, galing ako sa Marinduque, yung mga kapatiran doon, nagsisipaghanda na. Dahil pag sila hinaiwan at kung mag-rapture, ay nakakatakot po minamahal. Kaya tayo pa kaya malapit tayo rito. Yan po minamahal. Kaya sa taon, yung ating anibersaryo ng church po minamahal. 50 years na. Yan po minamahal. Kaya lahat pinaghahandaan ito po minamahal. Kung yun ang katapusan, o di tayo pinagpala sa langit tayo. Ang lapos sabi, praise the Lord. Oh, yan po minamahal. Kung hindi man, ang sabi ng Biblia, ating tatapusin yung iniuutos. Kung paano inutusan si Moises, kung paano inutos ni Moises kay Josue, hindi niya inawang hindi tapos, hindi yari. Yan po minamahal. Kaya yung ating paglilingkod, huwag nating iwanan, hindi pa tapos yung ating laban, ang sabi ng Biblia. Narito pa tayo sa lupa. Pag tayo nandun na sa langit, yun ang tapos na, yun ang katapusan po minamahal. At doon sa langit, bibigyan tayo na maginhawang buhay. No? Kaya napakaliwanag po minamahal. Kung dito may mga problema pa, dumarating pa sa trial, sa mga pagsubok, sa mga trial, tapusin natin. At alam natin, sabi nga ay doon may kagalakan ang Diyos na magpapahid ng ating mga luha. Yan po minamahal. Sa ating huling talata, ating basahin ng Exodus 19, talatang 5. Dito po sa aklat ng Exodo, Kapitulo 19, talatang 5. Kaya't ngayon, kung tunay na inyong susundin ang aking tinig at iingatan ang aking tipan, ay magiging isang tanging kayamanan nga kayo sa akin, na higit sa lahat ng bayan, sapagkat ang buong lupa ay akin. Amen. Yan po minamahal. Kung tayo po ay tutupad, kung ating susundin ang kanyang tinig at ingatan ang kanyang tipan, ay magiging tanging kayaman nga kayo sa akin. Oh, yan po minamahal. Tayo ang magiging kayamanan ng ating malapanginoon. Na higit sa lahat ng bayan, sapagkat ang buong lupa ay akin. Buong lupa ay sa Diyos. Kung tayo po ay tutupad sa Kanya, tayo po ay magiging kayamanan ng ating pinakamamala Panginoon. Kaya, hindi lang tayo nagagalak pag tayo nakakasunod, lalo tigit ang ating dakilang Diyos. Galak na galak siya pag ating tinutupad yung Kanyang utos. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Pag ikay nakakasunod, tuwang-tuwa ang ating mahal na Panginoon. Oh. Tayo naman po, minamahal, galak na galak sapagkat nagagawa natin ang Kanyang kalooban. Oh. Kaya po, minamahal, ramdam na ramdam natin yan. Pag tayo nakakasunod sa kaloob ng mahal na Panginoon, parang umaangat ka. Yan po, minamahal. Kung sa pumil, parang lumilipad ka. Oh, napakasarap damhin po ang pag-ibig ng ating dakilang Diyos. Kaya ito po minamahal, sabi nga ng ating pinag-aaral po minamahal, ang pagsunod, ang siyang ay isang kasaganaan
sa atin po minamahal. Kaya ito po yung pagpalain ng ating dakilang Diyos. Tayo po umawit sa ating pinakamamalapang ng susal. Awitin natin yung ako'y hawakan mo. Praise the Lord. Hallelujah. Nung una ang sabi ko, Sabi ko, maglilingkod at magtatapat sa ngalan mo. ay, amen, hallelujah. Nung una, pangako ko, ako'y aawit at sasamba hanggang sa pagbalik mo. Ngunit pag-ibig ko'y nanlamig, nagtiwala sa sarili, at sa iyong mga kamay, ako ay nawala. Tulungan mo ako muling ibalik ang unang pag-ibig ko. Ako ay hawakan mo, huwag ilalayo sa dakilang pag-ibig mo. Ako ay hawakan mo. Nung una, ang sabi ko, sa'yo lang aasa, tiwala ko'y iyong-iyo. Nung una, ang sabi ko, di iwan, nilalayo sa tungkulin ko sa'yo. Ngunit pag-ibig ko'y nanlamig, nagtiwala sa sarili, at sa iyong mga kamay, Hallelujah. ako ay nawala. Tulungan mo ako muling ibalik ang unang pag-ibig ko. Ako ay Hallelujah. hawakan mo, at huwag ilalayo sa dakilang pag-ibig mo. Ako ay hawakan mo. Tulungan mo ako muling ibalik ang
sa sarili. At sa iyong mga kamay, ako ay nawalay. Tulungan mo Hallelujah, hallelujah. ako muling ibalik ang unang pag-ibig ko. Ako ay hawakan mo. Magilalayo sa dakilang pag-ibig mo. Ako ay hawakan mo. Tulungan mo ako. Muling ibalik ang unang pag-ibig ko. Ako ay hawakan mo. Magilalayo sa dakilang pag-ibig mo. Ako ay hawakan mo. At magilalayo sa dakilang pag-ibig mo. Ako ay hawakan mo. Amen. Hallelujah, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamalapang Jesus. Tayo po'y manalangin po para po sa ating pangailangan. Tayo po'y manampalataya sa ating pinakamamalapang Jesus na patuloy pagkakalob sa atin ng ating dakilang Diyos. Ang ating po pangailangan. Hallelujah, hallelujah. Opo, mapagpalang Diyos, amang banal sa pangalan ni Jesus, sa umagang ito kami pipatuloy dumudulog sa turumbaya mala Panginoon. Humihingi ng kapatawaran bawat sa amin kung saan po kami nasumpungan sa managawang pagkukulang, pagkakamali. Patawarin po kami mala Panginoon Jesus. Hallelujah. At narito po yung mga anak naman po ang taglay nila mga problema. Ikaw po maglutas mala Panginoon. At patuloy kami pagpalain sa araw-araw mala Panginoon sa kanilang pamumuhay, mala Panginoon sa kanilang mga trabaho, sa kanilang mga negosyo. Ikaw po magpala. At ikaw rin po patuloy mag-supply sa aming pangailangan sa pinasal, material, spiritual at pagpapala. At patuloy kami panghawakan hanggang sa iyong pagbalik mala Panginoon. Hallelujah. At ikaw rin po magligtas sa maraming kaluwasan po ng aming mahal sa buhay mala Panginoon. Pagpalain mo kaming lahat mala Panginoon sa mga pangyarihang pangalan ni Jesus. Ito po ng aming dalangin. Amen and amen. Hallelujah. 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 At mga minamahal niyo, ipatong isang kamay sa parte ng karamdaman sa nakataas at ating isipin ng ating malapastor sa naglihan sa atin. Hallelujah. Opo, mapagpalang Diyos, sa mambalan sa pangalan sa amin sinasaway ang demonyo makaramdaman, ang mga problema, ang mga suliranin, kalungkutan, kahirapan, panghina, panlupaypay, anumang uri ng mga sakit ay aming pinapalaya sa mga pangyariang pangalan ni Jesus. Sickness and diseases, cast out, be healed in Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, 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 praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Puro natin malapang ng Jesus. Tayo pang lahat tayo tumayo at tayo po itatalon ng 3 beses. Sabay-sabay po lang praise the Lord. Sabay-sabay po tayo. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Puro natin malapang ng Jesus. God bless po mga kapatid. At ang buong kapurihan at kapasalamatan po ay tanging sa Panginoon.